Sa larangan ng politika, kung saan ang pananaw at tiwala ng publiko ang pinakamahalaga, may isang instrumento na laging ginagamit at iyan ay ang wika. Ang wika ay hindi lamang paraan ng komunikasyon. Ito ay isang estratehiya, isang makapangyarihang tool na ginagamit upang makaimpluwensya, magbigay ng direksyon at makuha ang suporta ng masa. Tatalakayin natin ngayon ang 4 na kritikal na aspeto kung paano ginagamit ang wika bilang sentro ng operasyon sa mundo ng politika. During my inauguration last 2016, I said that the fight against criminality and illegal drugs and corruption will be relentless and sustained. I reiterate that commitment today, and that is why I call on the Philippine National Police, the barangay chairman, the mayors and governors, are all those occupying seats of power and authority not to lower their guard. There will be no let-up in this campaign. Ang una at pangunahing aspeto ay ang paglikha ng imahe. Wika ay maingat na pinipili upang bumuo ng isang partikular na persona at pagkakakilanlan bilang isang leader. Ito ay ginagamit upang ipinta ang sarili bilang karapat-dapat, may kredibilidad at epektibo sa pamamagitan ng natatanging tono, estilo at bokabularyo. Sinisikap nilang itatag ang kanilang brand sa mata ng taong bayan. May I address my... Ito ang taktika kung saan ginagamit ang masining na pananalita. Ang retorika upang hikayatin ang mga tao na suportahan ng isang pulisiya, programa o posisyon. Ang mabisang paggamit ng salita ay nagbabago sa simpleng ideya at ginagawa itong isang bagay na emosyonal at lohikal na kailangan yakapin ng publiko. Sa mas sensitibong bahagi, ang pagmanipula. May mga pagkakataon na ang wika ay sinasadyang ginagamit upang baguhin ang prinsipyo ng publiko, lituhin ang mga isyu o itago ang hindi kaya-ayang katotohanan. Gumagamit sila ng mga euphemism o salitang may matinding emosyonal na karga upang ituro ang atensyon palayo sa katotohanan o kaya ay siraan ang mga kalaban. Madam Senador, lumaki po ako sa farm. Kinulong po ako ng tatay ko. Paulit-ulit naman, parang memoryado nyo. Kasi kino-coach ka ng lawyers mo siguro. Just, magkwento, parang kaibigan. Parang nagpunta senador sa'yo, oh, Mayor, kamusta na kayo? Kamusta ang buhay nyo dito? Napana kayo sa farm? How was your life when you were born? Ganun. Sino yung neighbors nyo, playmates nyo, paano yung pamilya, binibisita ka ng ama mo, ganun. Kwento lang. Madam Senador, As a Filipino, as you claim. Opo, gustong-gusto ko po magkwento. Ang playmates ko po doon sa farm ay yung mga dati po namin empleyado rin po. Kaminggo po yung mga tao, pero may Sa huli, ngunit napakahalaga ay ang pag-uusap sa masa. Ang mga politiko ay gumagamit ng wikang simple, direkta at madaling intindihin upang tiyakin ang kanilang mensahe ay aabot at tatago sa pinakamalawak na demographic ng populasyon. Ang layunin ay naging relatable at iwasan ang jargon upang ang slogans at catchphrases ay mabilis na matandaan at na kalat.